Ito ngayon po, napakita ko sa inyo na totoo bang mas matipid po ang automatic transmission na naging manual transmission kumpara talaga sa mga manual transmission na built-in ng GLXi. So good day mga kabekis. So tayo ngayon Becky Works. So ito mainit-init lagi at nakita ko sa mga group page na nakapost ko kung gaano pa daw talaga katipid ang mga Lancer itlog natin. So ito ipapakita ko sa inyo na actual, i-video ko sa inyo kung paano at gaano katipid yung sa akin. Pero syempre bago ang lahat mga kabikis, kailangan natin mag-check muna kasi babiyahe tayo na Pampanga to Manila, then to Pampanga ulit. So mga importante i-check natin dyan syempre yung langis, yung fluid kasi nagkaroon na ako ng clutch fluid, dati hindi, wala dahil matic ako, so converted ako to manual. Brake fluid, importante rin i-check yan, at ang tubig sa reserve at sa radiator natin. Siyempre pinaka-importante yung timing belt natin kasi medyo matagal na yan kabekis. Siyempre clutch fluid kailangan din tignan. Okay, meron naman. Good. Brake fluid, buksan natin. Meron naman, medyo maitim na lang, no. So hindi po naka fully condition na napalinis ko yung mga yan. So dito tayo sa reserve, may tubig at medyo may halo na po ng konting langis. Actually naka-schedule na po ito for top overhaul by next year. Yan, meron na siyang dumi, oh, namumuumuong putik kasi nagsasarong kuneta na po yan. Pero sa radiator pa lang po siya nagkakaroon, wala pa po siya sa engine. Ayan, oh. Parang may chocolate na namuo mga kabekis. So ibig sabihin ko hindi po naka top condition na sasakyan, no. Pero ibabiyahe at ibablog pa rin natin para sa inyo para malaman natin kung ano ba talaga ang gas consumption ng mga Lancer itlog. So itong ipapakita ko sa inyo is regarding sa tipid ng gas ng mga Lancer GLXi. Dati po may vlog na ako nito way back 2020 nung pandemic nung naka-automatic transmission ako. So ngayon po, automatic pa rin yung gauge ko pero naka-manual na po ako. So this year 2023 lang po, last April, doon ko po siya kinonvert ng manual kasi yung transmission ko dati sobra na nagde-delay. At ang fuel consumption ko binlag ko po noon is pumatak po ko ng 14 km per liter, naka-aircon at hindi naka-aircon mix po yon. Nung matic siya, no, long drive. Ito ngayon po, napakita ko sa inyo na totoo bang mas matipid po ang automatic transmission na naging manual transmission kumpara talaga sa mga manual transmission na built-in ng GLXi. So pasensya sa boses ko, medyo may sipon ako. Malaman natin ngayon, no. Ang gagawin natin, ang pinaka-accurate po na para malaman yung consumption ng gas natin, ng fuel, is full tank method. Okay? So painitin mo natin yung makina natin bago tayo lumarga. Importante po yan, siguro mga 3 minutes to 5 minutes ako magpapainit nito bago ako mag-take off na. No? Ayan na, alsa tayo, meron na tayong 4 minutes na nakalipas. Okay, so biyahe na ako. Papagas. Pre pa full tank, no, yung automatic. I-vlog ko kasi yung ano niya, consumption. Full tank siya pero yung automatic, di ba pag guminto okay na yun? Full tank mo. Ha? Leaded lang. So ito lang siya, no, kasi may laman pa ako dati. So 1.8 pinasakto ko lang. 7.75 yung presyo, 31 liters po ang nakakarga. Titingnan natin, hindi accurate yung gauge ko eh. Ever since stock pa po talaga yan. So kahit hindi accurate yan mga kabegis, malalaman pa rin natin yung accurate niyan. Once na bumalik ka o rito galing biyahe, magpapapultang ulit tayo. Okay, dito ulit mga kabegis. So okay, babiyahe na tayo. So ayan lang talaga siya.
Hindi naman kasi madalas pa full tank to eh. Ayan lang po ang sagad ng full tank niya, no? Pero full tank po yan. Okay, hindi lang accurate. So papunta ako MacArthur, dito nadadaan muna. Lalabas po ako ng toll gate ng San Fernando. Doon ako mag-entry. So guys, by the way, no, nakalimutan kong i-reset yung trip. So ngayon ko pa lang siya na-reset 00. So bumalik ako papunta Mexico, exit ako, no. So 00 dapat ang trip natin para makuha natin yung talagang accurate niya na fuel consumption. Nakatakbo na ako ng 4 kilometers sa ako na naalala yung trip. Ayan, no, 00. So pa-exit na tayo, no. Mexico exit papuntang Manila. So update ko yung mga bekis, no, kung anong mga kaganapan dito sa NLEX habang paluwas ako ng Cubao. So ang time check natin, mag-aalas 8 po ng umaga, December 23, 2023. Bali ang maintaining speed, ito tayo, no, 110, 120 lang tayo. Toll gate na tayo, main. Time check natin 8:25, 8:30 pala. Ang tinakbo natin is naka 50 na tayo. 50 kilometers ang tinakbo. Ayan. Ibig sabihin, simula sa amin sa bahay sa Pampanga hanggang dito sa toll gate 50 kilometers. So update ulit paglabas dito. So nakalabas na tayo. So baka mag-EDSA na lang ako. Labas ako ng Balintawak exit. Wala naman sigurong traffic dahil Sabado. So update ko ulit kayo. Grabe yung traffic nito. So pabalik talaga. Nag-uuwi na yung mga tao. Traffic. So time check 8:43. Ito, Balintawak tayo exit. Takbo natin 67 kilometer na po. So paakit na tayo. Sana walang traffic dito sa EDSA. Mukha naman fast moving. So, time check tayo 8:54, GMA Kamuning flyover tayo. So malapit na tayo sa Cubao sa 5-star terminal sa destination natin. So wala ang gaan traffic sa medyo konti traffic sa Cubao palagi naman. So gaya ng inaasahan, basta dito sa Cubao medyo traffic. So sa taas tayo kasi mag-U-turn tayo eh. Sa 5 papunta tayong 5-star. So nakaikot na tayo, no, dito na yung 5-star. So try nating pumunta sa likod kasi mahirap mag-park dito, puno. Ikot tayo sa likod dito. So nasa Q-Mart tayo, lumagpas tayo mga kabekis. Sa sobrang traffic, hindi ako pinayagang kumanan ng mga MMDA. So ikot tayo ng Kamyas. Labas tayo ng Cambridge para makadaan sa likod. Time check 9:22, Cambridge. Grabe traffic. Andito kasi yung mga terminal eh. 78 kilometers ang tinakbo. Wala namang abnormality sa mga gauge. Normal lang. Check 10 o'clock, walang galawan. Hirap dito sa terminal, puno. So total tinakbo 79 kilometers from Pampanga hanggang dito, no. So yung terminal nandun pa naman. So ito mga kabekis, no, hindi po tayo naka-aircon papunta dito. Pero pag na-pick up ko na yung susundin ko, sila ate kasama yung dalawang anak niya sa ayong pag-ahay nila, pabalik ng Pampanga, mag-aircon po tayo, full aircon. So update ko kayo pag nandun na ako sa yung susunduin ko. So ito na mga kabekis, no, na-pick up ko na yung susunduin. So babalik tayong Pampanga ng
naka full aircon na tayo. So 79. Sabihin simula Pampanga hanggang dito may traffic 79 kilometers, no? Halos isang oras may get kalahati. So pabalik naman tayo, tingnan natin, no? Time check, ano oras na ba? 10:07. Okay, update ko kayo mga kabeki. So Toll Plaza northbound, time check 10:27. Full AC mga kabekis, no? Hanggang makauwi. So time check 11:30 mga kabekis. Exit tayo ng Mexico, sa Mexico, Pampanga. Ang tinakbo na natin 151 kilometers. So medyo malapit na tayo sa bahay. So dito tayo ulit, Vesta Communities. Diretso tayo sa bahay. So time check mag-11. So 8 tayo umalis, 11 tayo nakabalik. Hatid ko muna sa bahay, tapos papagas tayo ulit para makita natin yung kinain niyang gas mga kabekis. Yan, home sweet home. Dito tayo nang galing, dito din tayo minto. So nakapark na tayo sa bahay. Yan. So ayan, 155 kilometers ang tinakbo mga kabekis, no? Ayan. So ito yung gas. Medyo malahati naman, pero hindi nga napupuno yan. So malaman natin yan ngayon. Lalabas ako, magpapagas tayo. Dito na tayo, no? Kung saan ako nagpagas kanina, doon ulit ako magpapagas para talagang eksakto yung actual na gagawin natin. Magpapapultang tayo ulit. So 157 kilometer. Ayan na yung kinain. Baba tayo ngayon. Oo. Tingnan natin kung ilan ang kinain. Nag-vlog yata. Oo, binablog ko siya yung consumption. May tunnel ka. Nag-vlog rin ako. Dati ito 2020 binlag ko na nung automatic. Eh ngayon manual. Tingnan natin parehas. Unleaded ulit na. Unleaded ulit. Natin kung gaano katipid. Galing ka na Maynila, sir, no? Kaya na ba ako nakabalik? Nagpahinga muna ako. Traffic. So automatic lang din nun. Pag naghuminto yung pump niya, yun na yun. Nag-vlog rin ako. Mga ka-Trops official vlog. Anong content mo? Mga kung ano-ano. Basta kung ano yung na-enjoy mo. No? Dati, nagpapalaro kami sa mga bata. Oo. Ngayon, na-vlog namin kung paano mag-sparring man, boxing. Boxing ngayon. Gusto na sumali ng ano ng battle tuber. Okay, battle. Kaso wala eh. Kailangan sikat ka. Kilala. Oo nga. Yan. 600 na lang natin. Sige, 600. Matipid ba? Kung galing Maynila, 500 lang. O, di ba? Naka-aircon pa ako. Magkano yung kanina? Nasa 1.8. 1.8 kasi wala nilaman to doon eh. O 1.8 ba kanina? Matipid, 500 lang. Galing Maynila. Saan Maynila pa? Saan galing? Nakubaw. Oo. Nagsundo sa terminal. Matipid ba? Oo. Matipid pa. Yan na mga kabekis, no? Yan, 600. Actually, uminto na yung pump kanina eh. Oo. Sa bandang 527 eh. So, tinuloy na namin para saktong 600 ba yung panukli. So, ayun. 157 kilometers ang tinakbo. Ang gas na pinakarga ko uli, after full tank to full tank basis, naka-aircon pa uwi, pero papunta dun ng Manila, hindi naka-aircon. So, ganyan po katipid, no?
Bumalik na siya sa dati. So punta muna akong parlor, may gagawin pa ako motor. Pasok muna tayo sa loob. Ayun yung shop. So recap natin mga kabekis, no? So kaninang umaga, mag-alas 8 ng umaga, bumiyahe ako, nagpa-full tank ako. So automatic, pag guminto yung pump sa gas pump, yun na yun, full tank. Bumiyahe ako papuntang Manila, nagka-traffic, andyan sa video, hindi ako naka-aircon. Okay, so ikot-ikot tayo sa terminal hanggang sa ma-pick up natin yung susunduin natin. Dumating ako doon, halos 1.5 oras ako nakarating sa pupuntahan. At umalis naman ako ng terminal 10 o'clock pasado. Nakarating ako rito ng bahay 11 pasado. So halos 1 oras lang mahigit yung difference nung pauwi kasi hindi ganun ka-traffic yung pabalik ko. Tapos naka-full aircon po ako noon, full AC, walang patayan. Kasi yung sakay ko hindi pwedeng hindi naka-aircon sila. At nagkaroon pa ako ng sakay noon, nagkaroon pa ng bagahe. So, ang takbo ko noon is nasa, ganun pa rin po, 100, o 80, 100, 120, kahit naka-aircon. So, nagpagas tayo, nagpapultang tayo uli, andyan sa video, halos 500 pesos lang mahigit. 9.27 something yata liters ang kailangan. Kaso, pinatagdagan na namin kasi, kumbaga, ang usapan po yung automatic, yung pump mamamatay. So, pinatagdagan ko na lang ulit, kasi para walang panukli, walang butal yung magsusukli sa gas station. So pumapatak po siya ng 157 kilometers po ang tinakbo ko, balikan. At nung nagpakarga ulit ako para magka-full tank, ang naubos po niya is yan po ang gas consumption ng Lancer itlog ko. Na dating automatic, naging manual. Hindi ho magsisinungaling na yan kabekis, no? Andyan yung proof sa video. Ganyan po katipid ang mga Lancer na FI engines. 96 model. Okay? So, ayan na po yun, no? Kung anong dahilan bakit tumipid dyan, isa lang po. Naka-wiring remap ako. Ang ginamit ko dyan is ay power up. Double power up lines method, mga kabekis.